evening Luzon, good evening Visayas, good evening Mindanao, wherever you are mga kaibigan sa buong kapuluan. Sana'y huwag niyo ililipat ang istasyon ng radyo ninyo, akin lamang kayo at inyong lamang kami tonight mga kaibigan. Kapiling ninyo ang inyong lingkod with Chico Loco, mamaya-maya lang ng bahagya, mga konti lang, mga ano lang, na 2 dekada lang. Siya yung mga kapili na po natin. Kanina may nag-tweet sa akin. Normally, hindi ko naman talaga pinag-iisipan yung sagot dyan. Papa Jack, kamusta ka today? Di ba pag ganyan? Tayo mga Pinoy, pag nagtanong tayo ng kamusta ka, ala naman talaga tayo yung gusto malaman. Tama ba? Masabi-sabi lang naman na itanong ka eh. Pero kanina nung may nag-tweet, Papa Jack, kamusta ka? Napaisip ako, masama nga pala pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko ng 1.5. Pag may 1.5 ako, gaganda pakiramdam. Biro lang. Mga kaibigan, our number tonight is 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Sa lahat mo ng mga tao na kasubaybay nakaantabay sa atin, please guys, keep it that way. Huwag nyo ililipat yung istasyon ng radyo nyo. Ang maglilipat mga kaibigan ay pamumulto ko sa lolo ko. Gusto ko specific, pag pinulto ka ng lolo ko, dapat pag naliligo ka lang. Yan ang pinaka-bad trip mga kaibigan. Yan ang pinaka-bad trip na panahon para mamulto ka. Diba? Ang pinaka-bad trip na panahon para mamulto ka ay pag naliligo ka o di kaya pag jumigerbs ka. Diba? Imagine mo yung tipong iring-iring ka na tapos mayroong multo. Pero naisip niyo ba, diba, na ang mga multo ay nakakatakot lang pag yung language na ginamit ng multo para multuin ka ay lingwaheng ginagamit mo din. Imagine nyo, di ba? Ang multo ay Indian. Matatakot ka? Hello? Matatakot ka ba? Kung may punto yung multo, di ba? My friend, I'm a very scary ghost. I was killed in the plantation of the vegetable. Hindi ka matatakot. Di ba? Pag Pinay siguro, mga tulungan mo ako. Matatakot ka ba, no? Pero pag Indian, accent, ni multo. My friend, help me, help me. Come on. Please, send me some biryani over here. Friday ngayon mga kaibigan, ang pinakamabisang araw kung saan ang mga manananggal ay masarap mag-e-enjoy magpahid ng mga langis. Ito yung mga panahon ng manananggal mga kaibigan. Pag Friday, di ba, mabisa ang mga langis. Umuulan. Umuulan ba? Nakaw. Hindi umuulan. Nakaw, makakalipad sila. Mga kaibigan, tawagan nyo kami dali. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Pakifollow po yung Twitter ko mga kaibigan. Twitter.com/PapaJackOnTLC or Facebook.com/PapaJackOnTLC907. Wait lang, may pinapost akong ngayon mga kaibigan. Sabi dito, Papa Jack, Chico, thanks sa TuneIn Radio. Maririnig ko na ang gabi na gising na live streaming. Mablock nga, block. Nang walang kadahi-dahilan, nagbablock ako ng mga biro lang. Ay, nako. Sabi dito, Papa Jack, sino pa si Papa Kak? Pakitext, pakitext po sa akin. Bakit? Close tayo? Ba't ka text? Pag tinext ka din, nagalit yung asawa ko sa akin, may katext ng babae. Di na. Si Papa Kak nga, si Chico Loco daw. Papa Jack, Papa Kak. Paktay ka diha. Di ba? Andiyan na ba si Chico Loco sa kabilang line? Andiyan na ba siya? Andiyan na siya. Papasok ko na siya. Tara, fiesta doon sa makifiesta tayo. Di ba may mga mahilig sa ganyan eh. Siguro yung iba, hindi ko alam kung mahilig lang socialize o yung iba naghahanap lang ng prospect, no, ng jojowain, no. May maganda doon sa kabila. Tara, puntahan natin. Mga itsura niya mga. Basta hello sa inyo. Sa Davao daw, Kadayawan Festival. Uy, hello sa inyo, no? Ka na magalit. Hindi ka,
Dapat nga tinagalan mo pa, nagpapahinga nga ako eh. Pero nakarelate ako dun, sabi mong pupunta ng piestahan pero maghahanap ng liligawan. Kasi di ba, totoo naman yan, Papa Jack. Mas katanggap-tanggap nga, Chico, sa piestahan kaysa simbahan. Oo naman, syempre. Yung mga mahilig simbang tabi pag December. Ikaw ba gawain mo ba yan dati yung makikidalaw sa ibang baryo Eh para di lang? pag sinagot kita, di parang nagsinungaling ako. Bakit? Kasi di mo sasabihin niya totoo? Bakit? Pwede naman nga amin-amin din pag may time. Hindi ko gali. Hindi ko gali. Or makipag-socialize lang or sa bagay. Hindi yung para pumorma. Pag andun yung crush ko dati, pupunta ako sa piestahan. Pero yung para maghanap na makakrushan doon, hindi ko naman gawain. Tapos kung todo gel ka, no? Really? Actually dati hindi pa gel ang gamit sa amin. Ano ba, pomade? Hindi rin. Johnson's Cream. baby oil. Ah, Baby oil. Okay, ay, suave. Oo nga, suave. Yung cream yun eh. Yung cream, di ba? Yun na nga yung cream pero mabango yun. Akala mo ano? Pinagkaroon din ako noon yung kulay pula. Puting liquid, akala mo ano? No? Puting cream. Puting cream. Para siyang whipped cream. Kaya makulit dyan. Puting... Tapos, ang hindi, dati pag naglagay sa ulo mo ng suave, dapat saktuhan mo lang kung gaano karami kasi pag nasobrang pinawisan ka, tutulo sa noo mo Tutulo. yan. At yung Malalasaan mo. at yung pagtulo niya, may kulay din. Oo. Ang ending nagpulbo ka pa, di ba? Makitang-kita doon eh, no? Ewan ko ba? Para ka merong ligaya gaw-gaw. Totoo yan. Sobrang totoo yan. Ay nako, may kikwento ako sa'yo, Papa Jack. Ano yan? Alam mo ba, kanina nanood ako ng sine as always, mag-isa lang naman ako. Ikaw isa lagi. Ha? Di pag may nagsinama ako, libre ko pang popcorn. Huwag na. Hamo na yun. Yun ang concern mo yung popcorn. Di ba, mambuburaot pa ng popcorn. Pagkatapos may kasama ka, manonood kayo, di ba? Binili mo. Minsan, ililibre mo pa. Tapos, ang gagawin lang doon, pagka nanonood na kayo, ano daw sabi? Sapaking kita. Manood ka na lang. Di ba, parang sayang binayad ko sa'yo. Di ba? Parang hindi nanonood. Anong sabi? Ano daw yun? Di ba? Nakakainis. Wait, parang nakakainis yung ganyan eh. No? Alam pag kasagsagan ng eksena. Oh, yung nahook ka na sa pelikula, kung action naghahabulan yung feeling mo, ikaw yung hinahabol, yung ganun tipo. Ba't mo feeling na hinahabol ka? Hindi nag-i-immerse ka lang dun sa movie, ganun. Pero okay pa yun yung ganun, di ba tanong lang. Kaysa naman yung nag-CR tapos yung hindi inabot, ipapakwenta pag upo ulit. Oo. Ano nga nangyari? Kasi naman... Oy, pero kasi diba, isa yan sa mga challenge kapag nagsisine ka, yung kalagitnaan ng movie, maiihi ka. Di ba? Ang hirap pa yan, no? Di ba? Yung, pagka inano ko to, hindi ko naman mapopost to eh. Hindi pa nga post pa nga yung hindi ko mapopost. Pagkatapos, Mag-post ka, picturean kita. aminin naman natin yan. Nung hindi natin alam yung correct pronunciation ng post naman talaga yon. Sa mga cassette Sa tape, cassette no? tape. Mama, Record. i-post mo nga. Record, di ba? Play, rewind, fast forward, tsaka pause. Post, oh. Kaya pala nung, ikaw ma, i-post mo nga. Nakapamewang si Aling Elsie. Posing na yun. Eto na anak. Ewan ko minsan sa nanay ko, ang cute-cute eh. Pause. Pause, no? Pause. Pause. Ano yan? Wala, pause. Teka lang, ito na nga yung kinikwento ko eh. E di, ayun na. Kung saan narating yung kinikwento ko. Di ba? Ano kasing yun? Uso na ngayon ang reserved seating. Sa sinihan. Hindi na yung at one time na lang yan. Hindi ka na pwede magpaulit-ulit. Usually Tapos may numbering na yan. Halimbawa M23, ganyan. Oo. Ang tawag nila single screening na ngayon. Single screening. Kanina yung number ko, L1532. Gymnasium ito, Brad. Hindi, joke lang. Ginanap ang sinihan sa gymnasium. Ang number ko lang ay Ano ito, laban ni Pacquiao? M17 lang. Ayan, M17. So, row M tapos number 17. E di, tama naman ako. Kahit maliit yung mata ko, malinaw naman to dahil may salamin naman ako ngayon. Tapos iniilawan ko pa yung yung para akong guard nga yung, di ba, iniilawan ko kasi gusto kong sigurado eh. Papunta ako dun sa gitna. Oh. Tapos, ayan na Okay, 17 ako, 22, 20, ganyan, palapit ng palapit. Pagtingin ko dun sa number 17, pak! May nakaupo. Masama ugali mo. May nakaupo ang mga
Actually, doon pa lang sa 18 may nakaupo na. Kaya nagtaka na ako. Sabi ko, excuse me. Ganyan. Oo. Excuse me. M17? Yan, di ba? Kumbaga yung pagkakabanggit mo ng M17, marami ng kahulugan doon. Parang ibig sabihin nun, Sa tanga ka? Yun nga, minumura mo na Hindi siya. mo alam na. Yan, ganyan, tingnan mo. Hindi mo alam kung ano yung inuupuan mo. Tama, alam niyo na, Ha? masama ugali, di ba? Pagkatapos, ganito mangyayari. Dahil nakatayo ako at ongoing na yung pelikula, makakaabala tayo. Inaabala mo ko, inaabala mo yung mukha mo. Pero ang sinabi mo lang talaga ay, Excuse me, M17? yan. Yeah. Diba? Galing mo, di ba? Pero ang naramdaman niya, yung pagmumura mo na. Oo, tapos may ka? pagtitig na hindi ko na Ayan. may pagtitig na alam mong yung titig tumatagos doon hanggang sa may ground floor ng mall, ganyan, di ba? Kasi, di ba, tatayo ka, tatlo na tayo nakatayo, mabibuisit yung mga nasa likuran natin. Di ba? Ayoko nga nabibuisit nga sila dahil gusto ko nga, di Ikaw ba? lang ang nabubuisit. Umupo kayo doon sa tama niyong upuan para hindi na kayo naaabala. Paano kung honest mistake? Anong honest mistake? Paano nga? Walang ganon-ganon. Hindi nyo kasi tinitignan yung, hindi, alam ko na kung bakit. Bakit? Kasi yung pinili kong yung pinili kong lugar ay, yun yung pinaka center kasi. Sosyal. So, di ba? Monarch ka, dapat doon ka talaga. Ikaw na. So, dapat, actually, dapat nga habang papalapit pa lang ako, nagkakandara pa na siya, ay, tabi. May hangin, di ba? Halika dito. May pagsalubong ng hangin. May hangin, tapos may smoke effect. Yan. Tapos meron akong spotlight, Yan. tapos may background music. Ah! Ano yung tawag sa kadete, ROTC, yung may sword? Katawid ka sa gitna ng swords. Oo nga, nakalibutan ko na yan eh. Kalis. Hindi. Hindi ba Simbahan yun eh. Hindi, kalis yung Basta command. sword. Kalis yung command. Di ba? Di ko na alam. Kaya, nag-core commander ako nito, ha? Eh sorry, ako kadete lang ako eh. Natatandaan ko, cadet, super flyweight, ano nga yun? Sira ko na. Sports yun eh. Sa kickboxing, tsaka boxing yun eh. Hindi, merong rango. Ano yung rango? Cadet. First class, ganon. Ha? Hindi. Hindi, sorry, excuse me, hindi ako private. Diba? Public ka nun, di ba? Cadet Master Sergeant pala ako nun. Sosyal. Cadet Master Sergeant Chico Loco. Chico Loco. Oo. Yung kanan na. Na-4C ko na nun dati. Ako na si Chico Loco. Diba? Naalala ko yan, ganyan. O tapos may, yung rango, yun yung pinakamataas na rango dun sa amin ng isang kadete. Siyempre, ano pa ba naman yung tataka ka pa, siyempre, ganun na talaga. Diba, pinapartida ko na nga sa mga officer, di na ako nag-officer kasi, diba, para at least ibigay ko na sa kanila ba? Wow. Dapat nagta-thank you sila sa iyo lahat, no? Oo, di ba? Salamatan kanila. Sige, tuloy. Ano yung kwento sa sinihan? Ayun na nga, yung kwento nga sa sinihan. Uy, wala. Hindi ko pa alam kung ano nangyari nung sinabihan mo sila ng ganon. Eh di wala silang nagawa. Eh di kung pepengol sila, eh di lalo ng... Hindi pwedeng... Alam naman, in fairness naman sa kanila, alam naman nila yung alam naman nilang natanga sila nung moment na yon at kailangan nilang umalis nang wala nang sabi-sabi. Ang galing. Kasi kung umalis sila tumayo sila at meron silang sinabi-sabi, ay... Ano? Sinubukan ang bato. Tapos na pa. Ang pakla ng bato. Basta. Umalis sila. Oo, dati nga naalala ko nga ano ito, MMFF. Di ko alam, last year yata o last year. Nandun ka rin? Oo, nanood ako nun yung last full show nung yung movie na yon. Biglang dumating yung isang star nung movie na yon. At lumapit sa akin yung gwardiya. Kasi punuan na malapit. Parang pang fourth row na nga ako dun sa malapit na sa screen. Lumapit yung gwardiya, sabi, ano daw, baka kasi darating daw si ganito ganyan. Baka daw pwedeng umalis daw ako. Sabi ko, bakit? Ganon talaga, sabi ko, bakit? Tapos yung mga tao sa kabilang side na patingin sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Bakit ako mahiya? Nagbayad ako? Pero siya yung papanoorin mo. Bakit ko sa kanya hindi manood siya? Magbayad din siya. Di ba? Umupo siya sa kung saan yung libre. Hindi yung ano siya doon. Hindi kasi nga. Siya yung panonoorin mo. Wala ka bang amor sa kanya? Nagbayad ka para panoorin siya? Hindi ako nagbayad para panoorin siya. Nagbayad ako para ma-entertain ng pelikula. Kahit wala siya, manonood pa rin ako. Nandun nga siya
maiintindihan ko kung nung una pa lang, 'di ba? Nung una pa lang naka-reserve na 'yon at umupo ako, paalisin ako, okay lang 'yon. Sige, sorry, medyo bopols ako sa part na 'yon. Pero hindi, gusto kong palipatin dahil lang sa darating siya. Edi ending dun sa saunahan ko. Mas malapit siya sa sa akin yan, screen. Chico. Nangyari sa akin yan. Ba? Apat kami. Laban ni mga ni Pacquiao. Dito sa Aliw Theater. Nakaupo na kami sa Cheddar, sabi ng nanay ko, cheddar yan. Chatter, yan. Aliw cheddar. Oo, Aliw Theater. Nakaupo na kami, settled na kami. Diba? Kumprente na kami kasi maganda na yung pwesto. Pinaalis kami. Talaga? Kasi, pero... Madami kayo? Hindi, apat ako, my wife, my daughter, and two more, actually 5 kami. Alam ko na pwede kipaglaban. Ano? Pwede ko ipaglaban na ba't ako aalis? Ako po ko dito. Oo nga, no? Diba? Ilipat niyo ako, buhatin niyo ako. Pero umalis pa rin ako. Ganon. Para na lang, wala na lang hassle, wala na lang... Hindi yun! Ano? Kasi sponsor ko yun eh. Ay, oo nga pala. Kahit ba palabasin ako ng tiyan. Alis. Kahit tanggalan ka ng karapatang manood forever doon. Kahit dinampot niya ko, pinalibag, tapos pinaalis ako, di ko, opo, ginagawa na po, ngayon na po eh. Sige. Sa bagay, okay lang. May ganong pagkakataon. Tama yan. Teka lang. Ay nako. Hindi ka bumat sa buong Pilipinas, uy. Hoy, buong Pilipinas! Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa gabi na gising na nationwide. Halar. Dami nakaantabing yun eh. Tibea Valbuen nakasubaybay daw. Hello daw sa Chico. Hello ka rin. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. At malapit na naman ang, tignan mo, August 15 na, no? Kalahati na ng Agosto. Sabi ko sa inyo, yung August, yung buwan na lilipas na lang ng di natin namamalayan. There's no major events, mga kaibigan, within August. Buwan ng wika, yun lang. Other than that, wala namang Diba? Buwan ng wika. Pero maliban dyan, wala namang masyado nangyari, kundi yung lalagpas lang talaga magpas siya. yung MRT. Because we... pagaling po yung mga nasaktan dyan ha. Tsaka kanina, Chico, yesterday may nalaglag na kotse sa Green Hills. Oo nga, nabalitaan ko nga din yan. Kanina, I was watching the Third follow-up. floor daw? Hindi ko alam Yep. yan. Third level ng parking at I was watching the follow-up news kanina, Chico, and okay naman. Maano naman. Wala namang nasaktan or diba? yung sakay nung third floor babagsak ka tapos pero Chico, yung accidents happen eh. Diba? They really happen with or without ang totoo niyan, Chico, it will happen when we are most careful. alam mo, totoo yan. Naniniwala ako dyan. But we are not suggesting na maging careless naman tayo. Correct. Oo nga. Most of the time lang. Gano. Kasi siguro, no, pagka masyado kang ng careful na parang aligaga ka na, no? So, mas lalo kang Ito, ang direct napamali-mali. example, Chico. Yung, pupunta ka ng kusina, tapos kalagitnaan ng gabi, tapos dahan-dahan kang hahakbang sa mga tulog. Kung kailan ka dahan-dahan, doon ka makakatabig. Oo nga. Paano? Gumalaw yung isa. Tapos, Hindi naman siya di ba? tapos, di ba, ang masaklap niyan, haabutan ka ng mga kasi mapapatingin sila sa'yo na naka-stop dance ka. Oo nga. Ops. Ops. Wala. Diba? Pikit. Ay, nako. Pikit. Hoy, Papa Jack, maraming tao dyan ngayon sa inyo. Marami, may kakarating lang, mga makiki-aircon. Oo nga. Patingin ko yung mga binata, mga kaibigan, na kahit meron nang nakasulat sa aming LED screen na unahing paupuin ng babae at matatanda ay hindi pa rin tumatayo. Ano ba mga tawag sa mga ganyan? Mga manhid yung mga yan. Manid. Diba? Ako, kami dito? Chico, nag-effort ako na gumawa ng LED presentation. Oo nga, yung napaka-basic mong Nagbiblink presentation. pa ng kulay niya, nagbiblink pa, nag-red, yellow, Oo, diba? green. At Doon sa least- part na unahing paupuin, pero walay pa rin. Oo nga, no? Di ba? Pero ngayon dahil sinabi ko na tumayo na yung tatlo. Medyo Eto. lumambot ang kalooban niya. Ano kami dito, United Nations, iba-ibang eskwelahan, nandito yung mga ka-alma mater nyo nila Labanderas, at saka yung ibang Mga magkakamukha taga-PUP dito. yan. So. Oo, mga PUP. Yung isang grupo magkakamukha sila, hindi ko alam kung bakit. Yan yung mga tirador ng footlong sa PUP. Hoy, alam mo, pag kinikwento sa akin nila Labanderas yung tawag dito, yung sa labas ng PUP daw, yung mga
yung mga merienda, nakakainggit, no? Sana meron din dito sa labas dito, no? Mga baseball, yung mga turo-turong ganun, no? Mga turon, mga kung ano-ano. Nakakamiss yung mga ganyan. Proben, no? Sa amin, Chico, yung kalsada sa amin sa PUP, yung Teresa Street, yan yung the street food capital of the world. Wow, the world! Talaga? Diyan mo makakain lahat. Dinosaur ay nihiyaw. Platypus na ginisa. Pwede ba, punta nga tayo minsan, yung mag-food trip lang, yung, di ba, yung, mainit ba doon? Maarte pala ako. Maarte pala. Pa-aircon na natin. Okay lang yung kasama sa buhay. Kailan pa naging street food kung i-airconan mo? Malay mo naman. Bakit sa mall may mga street food na naman? Diba? Pero di ba hindi na ganun kasarap kainin? Oo nga, Although ba't ganun? kumakain ako dun kasi Oo. it's the closest I can get to it. Sosyal Wow, iba pa rin yung lasa Mura na, ng medyo madumi pa. iba pa rin yung lasa ng yung mantika 32 times nang nagamit. Pero Chico, di ba yun yung talaga nagpapalasa? Oo nga. Kasi di ba pag pinrito, yung lasa noon may iwan doon. Tapos prito mo na naman, di ba? Oh. Masaya nga yan ganyan. Naalala ko lang yan. Tapos doon sa amin, sa school din namin nung college, ganyan din. Sa loob kasi medyo, you know, the food in there. So social-ish, like there's no tomorrow in it. Tapos pag lumabas ka, yan na yung pang mandirigma. Yan ang mga rice all you can. Yan na yung mga kwek-kwek, no? Tapos tumutuhog kang ganon. Pagkatapos may kakalabit sa'yo, kuya. Kuya, akin na lang yan. Neng, kakatuhog ko lang, oh. Hindi ko pa nga nasisimulang kainin. Ang natirang baon ko na lang, 50. Hindi mo ba alam? Ang tanong, binigyan mo yung bata. Oo. Bakit parang hindi mo gusto maniwala? Medyo nasamid ako doon, sorry. Did you just lie to me? Sorry, medyo nasamid ako, parang... Ewan ko, digital ang karma yata ngayon. Ay, totoo yan. Digital ang karma nowadays. Diba, minsan iniisip mo palang pabalik na siya sa'yo. Minsan naman kasi, kuya, pengeng barya. Wala akong barya eh. Buo na lang po. Hoy, totoo to. Totoong karanasan ko to. Wow. Wait lang. Chico, ako... Buo na lang daw. Pero ako, Chico, mas okay. Although I do not really tolerate that. Pero I give kasi may pamantayan ako. May Ako prinsipyo din. ako. Nagbibigay, alam mo to, di ba? Mm-mm. Pag may humingi sa akin, nagbibigay po ako pag busog ako. Para lang malinaw na lang. Pag gutom ako, hindi akong bibigay. Kasi pareho tayong gutom eh. So there's no point. Di ba? Paano Hindi man kung, ako Superman eh. Pero pag busog ako, Chico, bibigay ako. paano kung halimbawa, di gutom ka, tapos biglang may humingi, gutom ka pa, pero binigyan na kitang biskwit, tapos kumain ka. Tapos nabusog ka na, bibigyan mo na. Hindi pa naman nangyari yan. Paano kita sasagutin? Malay mo. Bakit ba gusto mong pahirapan ang buhay natin? Hindi nga, kailangan nga maging ano lang. Naubo tuloy ako. Ano ba yan? Ay, nako. Oo May nga. kumuha ako ng collar dumaldal ka lang dyan. Bla 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 bla. Ay, nako. Ay, nangangamatay na po ako dito. Habang kumukuha po ng collar si Papa Jack, i-follow niyo po ako sa twitter.com/Chicoloco Manila or sa facebook.com/Chicoloco. Ay, mali yung sinabi ko. Sa Twitter. At Chicoloco_YesFM. Sa Facebook ay facebook.com/Chicoloco Manila. Okay. Which reminds me na, oo nga no, sabi ko last week, babaguhin ko yung pangalan ko sa Twitter. Ngayon, Kuya Checo nakalagay. Baguhin ko nga ngayon. Baguhin ko ngayon. Baguhin kong Jennifer. Teka lang. Ito na. Saan ba yun? Ano ba yun? Teka lang po, natatanga po ako ng konti. Bahagya. Ito na, kasi naman yung computer ko. Teka lang okay, makulit Okay na, Chico. Wait lang. O, di sige lang. Binabago ko na nga eh. Ayan. Ano ba yun? Ito binabago ko na. Meron tayong graphics ngayon, Chico, sa sa ating gabi nagising na. Di kita natag. Hello? Yan Nagwala, na. Chico.
Binago ko na. Pangalan ko na ngayon ay Jennifer's. Hindi nga. Save changes. Sabi ko yun last week eh. I'm just being true to my words. Talaga? Ako na si Jennifer's. Boy, it's so nice to meet you finally from Papa Kak to Jennifer. From Papa Kak to Kuya Checo to Jennifer's. And look at the spelling. O nga, ang Jejemon mo ha. Diba? Gusto ko mabuisit lang sa'yo ng agad-agad lang. Mas gusto mo, Jejemon o Conyotics? Jejemon na ako. Ganon? Mm-mm. Magkukonyotics na lang ako. Magkaiba na lang tayo ngayon. Naubuhig na. Kaya nga, inom ako ng Woocher. Woocher? Like Woocher. Alam mo ba, Papa Jack? Meron akong, di ba nga, kailan lang meron akong sumakit yung sinus ko nga, yung sa mukha, tsaka sa noo, yan yun eh. Akala nyo migraine yan sa mga may migraine. Pero pagka yung mukha, tapos pag hinawakan nyo masakit, sinusitis po yan, ibig sabihin niya namamagang sinus, pag may itis, pamamaga yan. So, itis, pamamaga, sinusitis. Diba? Rhinitis, namamaga yung ray. Yung ray. Yung Rhinoceros. Diba? Rhinitis. O, ganon. At lahat yan meron ako. Rhinitis, sinusitis, migraine. Wala ka sa minsan ko. Namaga. Minsan nga regla, meron din ako. Minsan ko namaga pero hindi Ano? buntis. Iba naman yan. May tis pa din naman. Iba yun. Rhinitis o siya, buntis. Namaga din. Oo naman syempre, pero huhupa din yun, Huhupa din yun. Kapag dakay huhupa. Matapos ang pagkailang pagpulandit. Ay muling mananaig ang... May caller tayo. Kausapin na kaya natin to. Sige na nga. Ayan. Chico, nais kong pakilala sa si Jing. Hi, Binibining Jing. Hello po. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po. Ikaw ba ay nalulungkot? Bakit hindi mo subukang umutot? Paligid mo ay babantot. At wala pang mabubugnot. Ate Jing, taga-sign ikaw. Santa Cruz, Manila po. Ay, akala ko po nasa waterfalls ka ngayon. Santa Cruz. May radyong bukas. Wala po. Ano po yung maingay? Cooler pan. Ano pong gagawin natin? Tahan kita para ka magpatay o patayin mo na lang. Susalin. Wait lang. Mayaman, cooler fan. Di ba? Samantalang amin, fan lang. Evaporative ano yan, Chico? Susalin, cooler Yung bang bahay nila, ang dingding puro tiles. Ang echo-echo eh. Baka ibig sabihin malaki bahay. Ate, malaki bahay niya. Sakto lang po. Mayaman! Mayaman to! Mayaman! Ate, Po. may gate kayo? Wala po. Mayaman! Sa ibang bansa, di ba? Sa Amerika, walang gate yan. Kung sino mayayaman, yun yung mga, walang gate, Ang di meron ba? sila ay lawn. Wow, lawn. Lawn. There's a zombies on my lawn. Alam mo yan? Ate, ba't maingay? Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Naka-earphone. Hindi rin po. So can you explain to me in 2 paragraphs, minimum of 300 words ate, why is it noisy? Kulob po kasi dito sa kwartos. Wow, sabi ko na baldosa ang buong kwarto. Oh, malaki kwarto pa lang yan, ha? Umi-echo na, di ba? Pag lumabas ka pa ng sala, hello, hello, hello. Ate, ilang telepono nakaangat? Isa lang po. You have to realize we are not gonna push through atin ng maingay ang line. So as soon as we can fix this one, as soon as possible time, we can... Nahirapan ako. Pakihinaan na po yung maingay po. Yung hangin, ano may mga posible? Hangin. Sige na po, ma'am. Wait lang po. Mayroon maingay eh. Isa dinidinay pa eh. Baka nakabukas yung ano. Ano po? Anong ginawa mo? Pinatay ko yung electric fan. Ay, ang init na. Hello? Hello po. Ang linaw na, Chico, di ba? Oo nga, ang galing na. Hayop na electric Ang pan yan. galing. Hayop yan. Kasi, ibig sabihin, Hayop yan. Hayop!
Ibig sabihin, malakas yung electric fan. Maganda yung pagkakabili niya. Yan. Diba? Congratulations. Congratulations yan. Taga saan ka nga ate? Sorry. Santa Cruz, Manila po. Santa Cruz, Manila. Ate, nawala nga yung echo, nabulol ka naman. Na ano lang, na slur lang. Santa Cruz, Manila, no? May Santa Cruz, Manila, may Santa Cruz, Laguna. Nabulol din ako. May Santa Cruz, Laguna din. Ako, mula day one ng pagiging DJ, bulol ako eh. Kasi naman eh. Ilan taon ka na ate? 23. 23. Ikaw, nagtatrabaho ka na? Hindi po. Naghahanap ng trabaho? Opo. Na-misplace niya, Chico eh. Ano? Kamusta naman ang paghahanap so far ng trabaho? Ano lang po. Waiting pa po. Yan. Yan. Doon ka sa waiting shed. Ano na ba? Waiting ka eh. Nung nag-apply ka ba, nasabihan ka na ba ng, okay, we will just call you, don't call us, we'll call you. Hindi pa po. Pagka ganun, magandang sign yun eh. Na maghanap ka pa. Na-try another company. Oo nga, malay mo. Ano naman ang, ano pa paano ba itanong? Krong, may Facebook. May nag-chat. Ate, anong gamit mong telepono? Ano po? Yung... Landline, may kordon. Opo. Cellphone At tag. walang radyong bukas? Wala po. Kasi hindi talaga normal yung tunog mo, ate. And I am not gonna push through. Kilala mo naman ako, Chico, di ba? Uurirating ko ito. Ate, sige, nagawa mo na ng paraan yung normal na tunog. Wala naman pong radyo. Walang radyong bukas. Wala po. Yung ref, kaya pakibunot muna. Wag, baka may nakalagay ng mga isda. Napagtitripan ko lahat. Madidefrost yun. Ate, kumain ka na? Opo. Anong nikain mo? Nikain. Fried chicken. Wow, mayaman talaga. Pwede bang takpan mo ng kamay mo yung telepono tsaka yung... Okay po. Yan. Yan. Pakimintay niya natin, ha? Opo. Yan. Ate, nakakailang rice ka? 2. Mayaman. May singit yung lagi mo. Kinakabahan ka ba, te? Medyo. Wag kang kakabahan. Ito, The Voice. Ito ay Ba Voice. This is Ba Voice. For our first contestant. Singing Who Let the Dogs Out. Baka matanggap ka. Naubo tuloy ako, nahihirinan ako. May love life ka, ate? Wala. Oh, Wala na po. Bakit? Naubo ako eh. Bakit? Ate, Po. magkwento ka na. Sige na nga, magkwento ka nun. 2 po kasi sila. Sinasabi ko na nga ba? Gusto mo imbalsa mo yung kita. Wag. Hindi. Naghihingalo ka, Brad. Hindi. Pero hiwalay na kami nung isa before po siya. O, hindi na sila dalawa. Kaso lang nga, nung dumating siya, ay nung meron na akong bumalik yung feelings ko sa kanya. Doon sa nauna. Before yung sumunod sa kanya. Naka-confine ka ba? Hindi ko kaganda explain. Sorry. Hapong-hapo ka. Pagod na pagod siya. No, pag-unok. Relax ka lang dyan. Ay, nako. Ate, Po. sige na. May jowa ka na una. Opo. Okay. Okay. Jowa siya nauna, tapos nakipag-break siya, may dumating na bago. Nung may dumating na bago, bumalik yung feelings niya dun sa luma. Uy, kasi malamang hindi pa naman talaga tapos yung lahat sa inyo, tapos nakipag-jowa ka. Kaso nga po, yung ex ko po yun, yung nauna, nakabuntis na po ng ibang babae. Anong ginawa niya?
Hindi maaari. May tarong baka ikwento, Brad. Sige na nga. Oo. O, edi paano yun? Di ang hirap na. Opo. Tapos yung isa ko pong naging ex. Pakilakas naman po. Yung sumunod po sa kanya. May naging asawa naman po. Naging hiwalay na? Opo. Huwag mo na gawing issue ang hindi na issue. Ayan nga po yung dahilan kung bakit ko rin po siya iniwalayan. Okay. Dahil din po dun sa naging asawa niya. Pa-joke. Na-prostrate na siya. Huwag ka kasing kabahan. Ang hirap magkwento. Walang nagtatanong. Wala kaming balak. Okay lang kami ng ganito kami ni Chico. Jusulsi na nga lang. Gaano katagal kayo nung una mong jowa? Sagot po agad! Sagot agad! Ano po yun? Ulo pa. Nagtatanong, ayaw mo naman sumagot. Ano po yun, paano niya? Wala na. Tatampo na ako. Wala, balat sibuyas ka dito. Nagtatampo na ako. Ayaw ko ulitin, Pisti. Nagtampo na. La. Huwag kang ano. Baka ano kita. Nakakabuisit akong tao. Pero mas nakakabuisit ka, Chico. Ay, hindi. Excuse me. Dadaan ako. Sprayan kita ng pang-spray ko sa ilong. Yung pang-spray ko sa ilong, maabot hanggang bungo. Magkakarak yung bungo pag spray. Ang lakas-lakas. Ba't nauso to? Yung cola na pakalmahin mo, Chico. Ay, sorry. Jin! Kalmado naman siya. Gaano katagal kayo nung una mong jowa? Almost 7 months. 7 months. Okay. Gaano katagal na kayo nung malaman mo na may nabuntis siyang iba? Ano po? Yun nga po, yung last month, yung pang 7 months po namin. Okay. So, nung nakabuntis siya ate, nakipaghiwalay ka o nakipaghiwalay siya? Ako po. Ikaw? Po. Okay. Ano eksaktong linya mo ate? What did you tell him na nakipaghiwalay ka? True text lang po yun eh. Taga saan ba yung lalaking to? Caloocan po. Alright. Kamusta yung unang 7 buwan bago siya nakabuntis? Maayos naman? Yung ano po namin, yung 6 months po, maayos pa. Tapos nung pang 7 months po, hindi na. Okay. Tapos yun nga po. Pilit nga po namin inaayos yung magsa 7 months na po kami. Pilit po namin inaayos. Then, nalaman ko po sa friend ko na yun nga po na meron na po siyang iba. Okay. Ganyan. So nakipaghiwalay ka. Okay. Gaano katagal ang pagitan bago ka nagkaroon ng panibago? Dali lang po. Mga 2 hours. Nandun lang po kasi. Tapos naghiwalay po kasi kami nung nauna sa kanya. Ate, pakisagot mo na yung tanong ko po. Nung maghiwalay kayo nung may nabuntis, gaano katagal ang pagitan bago ka nagkaroon ng jowa ulit? 3 months. 3 months. Alright? Kayo pa rin ba ng pangalawa? Hindi na po. Hindi na. Okay. Nagbalik yung una. Opo. Gaano katagal na kayo nung una bago nagbalik yung gaano katagal na kayo ng pangalawang jowa bago nagbalik yung una? Ano po? Ano po ulit? Bahala ka na nga. Mama mo, sa. Gaano katagal na kayo nung jowa mong pangalawa bago nagbalik yung una? Magto 2 months po. Magto 2 months. Okay. Paano nagbalik at? Hindi pa po kami totally balikan, Papa Jack. Ano pa lang po, yung feelings ko po yung bumabalik po talaga sa kanya. Okay. Kasi pinupulol ko na nga po lahat ng communication, pero yung communication yung sa friend po namin, yung mga mutual friend po namin, yung nag-a-update po kasi sa akin about him. Kaya parang meron pa rin worried.
kapag pag yung nalalaman ko na nasasaktan siya, Ano ang ginagawa pag may nalalaman ka? sinasabi ko na lang po na sa mga friend ko na nagsasabi din po sa akin na okay, ginusto niya yun eh. Nakasama siya dun sa girl kahit hindi niya naman talaga. Pero kinokontak mo ba yung lalaki? Hindi na po. Hindi na. Alright. So nakipag-break ka dun sa pangalawa? Opo. Okay. Ano sabi mo sa pangalawa na nakipag-break ka? Hindi ko kaya hindi ko kaya yung sitwasyon. Kasi mas gusto kong bumalik siya dun sa pamilya niya. Iniwan niya yung family niya dahil sa'yo? Opo. Ganda mo, ha? Sino ka mga mo artista? Kung wala, wag mong pilitin. Si Arnold Schwarzenegger. Hayop, Terminator. At least, di ba, sikat. Hasta la vista. Baby. Get down! Get down! Get down! Tapos, anong tanong mo, te? Yun nga po. Malapit na mag-September. Ala pa kinaabot ang usapan natin. Yun nga po, Papa Jock. Yung parang, paano po ako maka-move on dun sa yung unang naging ex. Oh, ang hirap talaga. Bakit? Chico, hihirapan ako makinig. Chica! Pakiabot ngayon nebulizer. Wala ako nun. Kinakapos ako ng hininga ba? Pag ano ka na lang ang tawag doon, yung inhaler. Ano te ang tanong mo, te? Yun nga po, paano ko may iwasan yung feelings ko pa po sa kanya. Okay. Iwasan mo lang. Ang naman eh. Ay, anak, iwasan mo, anak. Ako na lang, anak. Ganito, Jean? Po. Nung nag-iwalay kayo yung ex mo na may nabuntis, nagkikita ba kayo after nun? Hindi na po. Okay. Tatanong ko ulit and I want you to be honest because I do not believe your answer. Hindi na nga po. Talaga? Almost 4 months na po kami hindi nagkikita. Almost? 4 months. Okay. Gaano katagal kayo nung pangalawang jowa mo? 2 months pa lang po. So, ibig sabihin, sinungaling ka. Kasi 3 months kayong hiwalay bago nagkaroon ka ng panibagong jowa na 2 months kayo. So, 5 buwan yon. Diyan po ako nagkaroon ng boyfriend. Talaga. Buti hindi ka delayed. Di ba? Kasi, ganito very impractical kasi, Chico, na tanungin kung paano ako makakapag-move on kung kada magkikita kayo magkatropa, pinagkakwento mo yung ex mo. Di ba? Mhm. Kasi nga po, March. Salamat sa reaction, Chico, ha? Alis, may reaction. Para inaprobahan mo lang ako, ha? Ano po yun, ma'am? March 16 po, March 16 yung last namin na kita. Nino? Nung nauna. Okay. Then, June 16 naman naging kami nung pangalawa. Anong buwan ka naging kayo nung pangalawa? June 16 po. Kinenta ko pa talaga, Chico. Sorry, ako din eh. Ngayon lang, sa kaliwang kamay ko. Kainis. Sorry nga, sakto. Alright. Yun po, yun na po yung last namin talaga nung unang ex ko. Kaya, kasi nag-live-in po kami nun. Kaya parang ang hirap kung kasi ang hirap alisin nakasanayan. Well, tama naman yun, no? Mahirap alisin ang nakasanayan. Makapag-candy na nga lang. Ano itulong mo doon? Ano? I'm being suggestive. Pag namimiss mo ex mo, candy ka, gano'n. Candy. Nalularoin mo sa dila.
Kape. Ate, what's your question? Yun po. Kung Did you, ako muna may tatanong muna ako. Did you make any attempt para makausap yung ex mo? yes po, How? What way? sa Skype po. When was the last time that you guys talked? Hindi ko ano yung date, pero ano siya. Nung June din po. Noong June? Oo. No, 2 months. Okay, kailan lang pala? Opo. Okay. After nun, wala ka ng attempt na ginawa? Wala na. Walang attempt o hindi ka nireplyan? O hindi ka siya nagot? After conversation po, hindi na po. Wala na po kaming hindi na po. What was the last conversation natin? Ano napag-usapan niyo? Ano lang po, yun. Kung kumusta na siya. Kung ba't hindi siya pumunta nung last na namin, na banding namin with my friends. Okay. Why did you stop at it? Kayong dalawa, why did you guys stop talking? Kasi parang ang hirap kasi, sabi kasi nung mga tropa ko, napakaselosa ng girl. So parang hindi na ako nag-attempt na kasi ayoko naman silang guluhin. Okay. Well, that's a very good move. That's very considerate, ate. Kaso lang, nahihirapan lang kasi akong alisin yung mga yung kalimutan po yung nakasanayan. Okay, bigyan mo ka ng example. Ano ba yung mga nakasanayan na yan? Yun nga po, pag gising ko sa umaga, siya yung kagad na una-una ko makikita. Bukasan ka ng tubig. Gising! Tanghali na. Ano bang ginagawa sa karir mo, Chico? Sorry. Siya yung magpe-prepare ng pagkain. Nag-live-in ba kayo? Opo. Okay, now Chico, it's making sense. Gaano ka talaga nag-live-in? Yun nga po yung buong half a year na yun. Okay, now it makes sense. Sa kabila ng pag-live-in nyo, may nabuntis pa siyang iba? Wala na po. Hindi, di ba may nabuntis siya? Di ba kayo magka-live-in pero meron siya nabuntis na iba? Opo. Ang gulo usapan na to. Yun nga po yung pang 7 months na. Oo nga, ate. Bakit nangyari yun, ate? I know, wala namang sensible na sagot sa tinanong ko, pero bakit nangyari? As effective as you can answer the question, bakit nakabuntis siya ng iba? Kasi nga po yun nga po yung pang 7 months po namin. Nagkakalabuan na po kasi. Pero magka-live-in kayo? Opo. Paano nagkakalabuan pag magka-live-in? Ano na po, yung nalalamig na po siya. Tapos hindi na kami masyadong nag-uusap about sa nangyayari sa kanya sa office. Okay. Hindi niya na po nakukwento yun. Did he apologize to you nung may nabuntis siya? No. He did not. Nung araw, ate, saan ba kayo nagsama? Sa bahay ninyo, bahay nila? Bahay po namin. Nung araw na umalis siya, ate, at kinuha niya mga gamit niya, what did he tell you? Wala, nung hindi niya pa po kinukuha. Actually, ako po yung nagbigay sa papa niya kasi ayoko na nga po siya makita. Okay. Bali, pinaabot ko na lang po sa papa niya yung gamit. Okay. Yun po. Nakailang boyfriends ka na? Ano po? Nakailang boyfriends ka na? 5 po. 5. Yung una gano'ng katagal? 1 year and 2 months. Nag-live-in, hindi? Hindi po. Pangalawa, gano'ng katagal? 8 months. Pangatlo? 3 months. Bakit 3 months lang? Kasi, manloloko yun eh. Yung pang-apat? Yun nga po siya po. Okay, pang-5 itong sinunod mo sa kanya. Opo. Alright. Well, ate, ang totoo niya, gusto ko na lang pag-usapan yung love life mo kasi
there's nothing we can tell you tonight that will really matter. If you are wondering and if you are confused with, di ba, to why you're having a hard time, kasi ate normal naman kasi. Mas magtataka ako kung masaya ka ngayon. Ano ba yan? Yung sa'yo yung pinakamalakas. Jean, Po. ganito gawin natin. Did you call us ate to find out exactly what you need to do para maging okay ka na? Opo. Okay, surprise ate. We don't have the answer. Congratulations. Because there's nothing we can do ate to change what happened. Whatever we tell you tonight ate, the fact will remain that he's gone. And the fact that he's gone, it will make you so sad. Tama mali? Tama po. Okay. We can be a friend to you. Ganito gawin natin ano. If for example ate, I am your genie tonight. And I will grant you one wish about this guy. Anong wish mo? Sana po mabalik yung friendship namin Okay. na nawala. Ipinaplastic mo yung wish mo. Hindi po. Kasi ate, alam natin, you know, and I know, and Chico Loco knows, and we all know, di ba, na hindi friendship ang gusto mo. Papa Jack, di pa ako. Because, shut up. I am the genie. And I will never grant your wish. Alam mo kung bakit? Po. Being near to this guy is a torture, ate. I am not telling you maging magkaaway kayo. But it's not practical right now, ate, na ang agenda mo ay maging magkaibigan kayo. You just can't do that as a human being. O, tapos mo yung gusto mo sabihin? Yun nga, gusto ko may balik yung friendship namin in the right time. Yung tipong wala na po akong nararamdaman sa kanya. Ate, the only time that you will know, ate, na okay na maging magkaibigan kayo, alam mo kung kailan? Kailan po? Yan, buti sumagot ka. Dapat ganun. Kailan po? Ganun. When you are emotionally healed. And ang paraan lang naman para masukat yan, whether you are emotionally healed already, is when you have fallen in love again and you are ready again to be hurt by somebody else. In short, ate, pag may jowa ka na, then it's even. Ngayon ate, you're just too far away from that. May ice cream, Chico. May May corneto. Hindi yun gano'n. Di ba ate, no? Naniniwala ka ba? Do you believe? You cannot be around him because it's a torture, ate. It's a torture, ate, to be around him kasi there will always be that part of you who wants to hold him. Tama mali? Tama po. Di ba? Because to your system, ate, kahit hanggang ngayon, he's still a big part of that. Tama? Opo. If in the past 6 months, ate, na kayo magka-live-in, you woke up and went to bed every single night na magkatabi, you're used to that. Kahit dumating yung pagkakataon, Gina, you can tell yourself and you can convince yourself, even the people around you, that you no longer love the guy. It's human nature, mga kaibigan, to remember the way we are. The manners we do, especially when we are with that person. It's not healthy, ate. It's never gonna be healthy na. Ang agenda mo ay maging magkaibigan kayo ulit. I'm not saying na maging magkaaway kayo. But there are people in our lives that you really have to let go. Di ba, as painful as it is, ate, you have to let him go. You have to accept the reality, ate. He can no longer be a part of your existence, ate, na magiging healthy ang samahan ninyo. He is one guy who's hurt you so much. And every time, ate, na maaalala mo siya and be around him, you will always be hurt. Gusto mong gumaling, lumayo ka sa mga bagay na nakakapanakit sa'yo. Paki-hashtag po yan.
Paano ka gagaling? Paano ka magiging okay, ate? Ang agenda mo ay maging magkaibigan kayo. Paano ka nakapag-move on sa kanya? Kasama siya sa agenda mo. Walang pinag-iba, Chico. Tapos di ba yung break na tayo pero pag kailangan mo ako, dito lang ako. Okay. Tanga ka, di ba? Magbe-break kayo pero pag kailangan mo ako, andito lang ako. In-offer mo lang din, parang nag-aantay lang din. Di ba? We, bilang tao kasi, Chico, we want to show na may pinagsamahan tayo pag nangailangan ka kahit hindi tayo magkasama. Andito lang ako, di ba? I will do my best as the best that I can para tulungan kita. Maganda yan, mga kaibigan. Mag-apply sa DSWD. But when it comes to your ex-boyfriend, ate, it's not healthy. Aminin natin totoo. Your agenda is not supposed to be a friend of him. I am not saying maging magkaaway kayo, ate, but it's not going to be healthy na maging magkaibigan kayo at ibalik yung dati because it will always be a torture para sa'yo. And isa pang punto, do you think matutuwa yung girl? Of course not. Babae ka rin eh. You are the ex-girlfriend. Whatever we do, ate, ay threat ka sa relasyon nila. You agree? Yes po. Diba? Kami mo kanina masyado po siloso yung girl. Normal yun, ate. Ikaw yung ex eh. Kahit ba naman sino, diba? Kahit sino. Ikaw yung ex, ate. Nag-live-in pa kayo. You cannot be around him kasi you are going to irritate the girl. Pero alam mo, Jean, may isang bagay na nakakatawa sa kwentong ito. Ano po yan, Papa? The first part of moving on, nagawa mo na. Alam mo kung ano yan? Ano po yan? You took chances again. Nagjowa ka na eh. Ay, sign yan eh, di ba? Sign yan natin na ready ka ng tumuloy sa buhay. Agad-agad dati, kaya tama o mali, it signifies that you'd given yourself the chance to be hurt again. Whether it happened dati or it's the other way around, but you did it. Siguro nga sa kwentong ngayon, ikaw ang nakapanakit. Kasi malinaw naman siguro sa iyo na yung ginawa mo after nung may nabuntis ay panakipbutas mo lang. Tama, mali? Tama po. But congratulations, ate. I'm proud of you dahil nakipaghiwalay ka and you were honest telling this guy na hindi mo kaya. That's a very, very good gesture, ate. Anong ginagawa? Ba't umuungol ka? Hindi po. May iyak siya, Chico. Ka lang umuungol. Aray. Ate, naka-headphone po kayo. Masakit po sa tenga yung mga ganyan po. Galit ka ba sa kanya o masama yung loob mo? Hindi naman po. Ano lang. Parang, kasi lagi ko po tinatanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang, kung bakit niya ginawa sa akin yun. Dahil po yun, lagi kong naiisip. Iniisip ko yung dahilan kung bakit niya po ginawa. Ito na naman tayo eh. Alam mo, Chico, sa napakaraming nakausap na natin, di ba, ang hirap mag-move on when you ask, di ba, the wrong question. And that's a very wrong question. Actually, it's even stupid. Bakit niya nagawa sa akin? Ate, kahit maging perfect ka pa, things will really happen. Kahit pa ang bait-bait mong tao, mga kaibigan, let's accept the reality that bad things is a part of our existence. It will always occur to us, ate. So there's no sensible question, ate, and nobody can answer that. Kahit siya nakagawa ng kasalanan sa'yo, can never answer the question, bakit niya nagawa sa'yo yan? Some bad things, mga kaibigan, they happen. It happens when it does. Walang pinagkaiba yung sa linyang kung kayo-kayo. It will, di ba? Walang kapunto-punto, but it happens. I have said this last night, many times last night, Chico, na may mga bagay sa buhay natin, may mga tanong sa buhay natin, Chico, na walang sagot. Let alone, hindi deserving magkaroon ng sagot. That one day, maybe soon, it will make sense. Soon it will make sense. If tonight it doesn't make sense, if tonight it doesn't really make sense, let's just